Approve without thinking. Pinahamag na naman ni Inday yung sarili niya po. Sabi nga natin mga kababayan kanina, napakalaki pa naman yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Yung matatag curriculum po ng DepEd, mga kababayan, hindi man lang pala yun ni-review ni Inday. Sabi niya mismo, ito ngayon mga kababayan yung balita dito sa Impact Leadership. Manaling sabi po, approve without thinking ni Inday yung bagong curriculum ng DepEd. Ingawan niya, Mr. Maravillas. Tuwang-tuwa ka na naman. Nakakatuwa kasi na siya mismo yung nagsabi. Inadmit niya po. But before ko po na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo at huwag na ninyo po na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang bagong Pilipinas. Ang pag-unlad ng bagong Pilipinas kahit na po yung bagong curriculum ng DepEd, approve without thinking pala yun ni ni Inday Sara. Pinahamag na naman Inday yung sarili niya. Damay tuloy mga kababayan yung ating Pangulong BBM. Bakit niya Mr. Maravillas damay? Siyempre, siya pa naman yung yung pinakauna na cabinet secretary na inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang manalo po sila noong eleksyon. So napakalaki yung tiwala sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya inappoint siya as education secretary para maitaas mga kababayan yung quality ng education dito sa ating bansa kasi bagsak na bagsak po. O ngayon, binago yung curriculum, yung K-12, pinareview ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang ipinalit mga kababayan dito, yung tinawag ni Inday na matatag curriculum. K-10. So, pinaiksi siya, mga kababayan. Ngayon, sabi dito ni Inday, hindi ko man yan ni-review. Wala man niya akong background sa education, kaya paano kanyang i-review yan? Hindi man lang niya tiningnan para i-evaluate man lang. Abogado naman siya. Di ba mga kababayan? Alangan man, hindi man lang niya binasa. O nag-participate man lang kahit isang beses sa deliberation ng mga education experts. Siya naman yung DepEd Secretary. Di ba dapat ganon? By her own admission mga kababayan, hindi man daw niya ni-review. Ito pa ang sabi niya dito mga kababayan. Baka magalit kayo sa akin yung mga supporters ni Inday. Sinisiraan mo niya si Inday. Wala man po tayong intensyon na manira. Kumbaga masisira siya rito. Siyan may kagagawan po, mga kababayan. At tulad ng sinabi niyang tambaluslo, siya yung nagsabi noon. Di ba? O ngayon, ito na naman po. Sabi niya rito, I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte admits she does not come from the education sector. So, she cannot review the matatag curriculum.
the new K to 12, K to 10 pala. Hindi na siya K to 12. The new K to 10 curriculum na dati pong K to 12. Ito yung nilodge mga kababayan ng DepEd ni Inday sa Sofitel nung isang araw po. Nilubog na naman Inday yung sarili niya. Basahin ko po yung sabi niya rito. I do not come from the education sector. May stammering pa. What? I do not have an education background, so I cannot review what they are doing, and I rely on their expertise in all the stakeholders who did the review. So, ang magawa ko lang, parang yung pagsasalita po, pananalita po ni Santa Mama. Ang pagkasulat po dito, ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpukpok talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. Yun lang mga kababayan pala yung naging partisipasyon ni Inday. So yun ang kanyang sinabi dito mga kababayan. Vice President and Secretary of Education at the launch of the Matatag Curriculum August 10, 2023. Kahapon pa lang mga kababayan pala yung launching, ni-launch yung Matatag Curriculum, meaning approve without thinking. Pinahamag na naman Inday yung sarili niya po. Sabi nga natin mga kababayan kanina, napakalaki pa naman yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Kasi siya yung unang-unang pinili as a member of the cabinet po, si Inday. Ito yung balita noong May 12. Galing sa Inquirer. Basahin natin yung history, mga kababayan. Sabi rito, Bongbong picks Sara as his education chief. May 12, 2022. Laging tiwala ni President Bongbong Marcos. With this statement of Inday, mga kababayan, nadamay tuloy yung ating Pangulong Bongbong. Ito yung balita dito, Davao City Mayor. Noong history na to, Davao City Mayor Duterte will head the Department of Education in the incoming administration. Presidential race frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. announced on Wednesday night. So sabi rito, Duterte, the running mate of Marcos Jr., who is also leading the vice presidential race by a wide margin, is the first appointee announced by Marcos to his prospective cabinet. Siya yung una. Nang manalo mismo mga kababayan, immediately in-announce ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Inday niya yung aking education chief. Manaling sabi, napakalaki ng tiwala ng ating Pangulong Bongbong kay Inday. Pagkatapos, nag-launch siya ng Matatag Curriculum na hindi man lang niya ni-review. Sabi nito mga kababayan noon ni President Bongbong, our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Marcos said during an address to the nation at his headquarters in Mandaluyong City, I asked her if she could do the job because the job of the Secretary of Education is hard, and she agreed. Marcos Jr. said,
President Duterte's daughter would be a good education secretary because she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated. That's the best motivation that we can hope for, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, ganito yung maririnig natin sa DepEd Secretary. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. Pinaya ninda yung hindi lang yung sarili niya, pati yung ating Pangulong. Kaya matitindi yung yung reactions ng mga netizens po. Ito yung mga reactions ng mga netizens sa naging statement ni Inday. Basahin ko po sa inyo. Sabi ni Bradken Dionisio, hindi na ako yung ayaw ko mag-komentaryo. No comment ako. Para hindi magalit yung mga supporters po ni Inday sa atin. Yung mga reactions galing po sa mga netizens. Sabi ni Bradken Dionisio, kaya dapat lumayas ka na dyan sa DepEd. Sabi ni Romiel Ventura, I think she can work best in the Boxing Federation of the Philippines or in the Philippine Drug Enforcement Agency. Sayang yung talent ng BP. Napaka-brutal na naman po yung mga mga comments ng mga netizens. Sabi naman po ni Claire Ox, DepEd Secretary with a history of pananampal and the admitted skills of pagpokpok ng tao and rather limited vocabulary seems to be the same skill set as the nefarious DDS. Sabi ni Brian Alb Sanctuary, ayos. Kapalan lang talaga ng muka ang mga politiko. Saan ka ba naman nakakita ng ganitong klaseng opisyal? Alam niya ang kakulangan pero wala siyang ginawa at nag-request pa ng confidential fund. Galing! Ayaw, napansin tuloy yung confidential fund. Sabi ni Hermie Sasil, kawawang Pilipinas. Sabi ni Grace Leslie, sana yung sinabi ni BBM na maglagay siya ng best people sa bawat departamento. Hindi mo na lang sana tinanggap na kontento ka na lang sana as BP. Sabi natin sa statement na to ni Inday, nadamay tuloy yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi napakataas ng expectation sa kanya, napakalaki ng tiwala sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya siya yung talagang pinakang una na inilagay sa posisyon as DepEd Secretary. Sabi ni Flora Gisbert, then she should give way to someone who is more knowledgeable on the matter. Sabi naman po ni Johnny Pampula, patawa lang. Sabi naman ni Kelbs Buwal, sana proud dito mga bumoto sa kanya. Sabi naman po ni Susan Lorenzo Tenco, ito sabi niya, incompetence plus corruption equals disaster. What? Ikaw, Mr. Maravillas, ano yung komento mo? Wala po, no comment ako. Enough na yung mga reactions po ninyo. Ngayon, nabanggit ninyo yung confidential fund ni Inday. Ito yung statement niya. Ito si Inday, as published by Inquirer. Basahin ko po ito. Sabi rito, education linked to national security anya. VP says of DepEd budget, education is
intertwined with national security. Vice President and Education Secretary Sara Duterte told reporters on Monday who asked her about the Department of Education's request for the second year in a row for 150 million pesos in confidential funds under its proposed 2024 budget of 754.59 billion pesos. So ito yung paliwanag niya, mga kababayan, tungkol sa kung bakit kailangan niya yung confidential fund. Other than that, yung Office of the Vice President, mga kababayan, may 500 million pa. Ang masaklap, mga kababayan, nagrereklamo yung ay hindi man actually nagrereklamo, kundi parang nagtatanong lang kung bakit mababa sa kanila yung Philippine Coast Guard. Yung Coast Guard po, mga kababayan, na kailangan ng confidential fund, intelligence fund, 10 million man lang pala yung sa kanila. So yung request ng Philippine Coast Guard, lalo na ngayon, lagi tayong binubuli po ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea, baka lang anya madagdagan. So yun yung appeal nila, mga kababayan, sa Congress, kasi sisimulan na po nila yung deliberation po sa budget ng ating gobyerno for 2024. So baka lang niya madagdagan yung aming 10 million pesos na confidential fund. Ibigay na lang po siguro ninyo, Vice President Inday Sara, sa PCG yung 150 million po ninyo. At saka ibigay na rin ninyo sa Armed Forces of the Philippines. Kailangan ng upgrading para sa modernization. Maidagdag na yung $500 million confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi dati man pong walang confidential fund yung Office of the Vice President. Mas kailangan yan ng Armed Forces at ng National Defense para sa pandagdag sa modernization ng ating Armed Forces. Magkaroon man lang tayo po ng tinatawag na credible defense dito sa ating bansa na laging binubuli ng mga barkada ng iyong tatay. Di ba? Pero sabi niya rito, it's very important that we mold children who are patriotic, children who will love our country, and who will defend our country, sabi po ni Inday, nang ma-interview ng mga reporters. So may budget na po kayo para dyan sa bago ninyong curriculum na hindi man ninyo ni-review. Di ba? Hindi man kailangan nga galing pa sa confidential fund na dinikongest nga yung competencies, di ba? Yung dating 7 na competencies, ginawang 5 na lang. Notice siya, Ito siya po, basahin ko na lang kasi hindi man ninyo yan maintindihan. Focus on foundational skills, current curriculum. Ito yung binago, 7 siya. Mother tongue, Filipino, English, Mathematics, Araling Panlipunan, MAPE, Edukasyon sa Pagpapakatao. Tapos yung matatag curriculum, Language, Reading and Literacy, yun ang focus mga kababayan. Mathematics, Makabansa, GMRC. 5 na lang. Dinikongest nga Kaya nga, imbes na K-12, K-10 na lang. Pero niya, Mr. Maravillas, di man pala rineview. Sabi niya, hindi man daw niya ni-review. Kasi wala man daw siyang education background, kaya inayaan niya yung mga kasama niya.
Anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Yung mga nagsasabi pala kung bakit napakapula ng lips ko po, akala nila nasobran ako sa lipsticks. Hindi kuman ako nagagamit po. Natural lang po yan. Hindi ako nagagamit ng kung ano-ano. What you see is what you get. Bye-bye po. God bless.